Isa pong mapagpalang panunood sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan, mga kapatid, purihin ang ating Panginoong Diyos. Tayo po ay mag-aaral muli ng kanyang mga salita and we praise God. At tayo po ay nasa panibagong tema, isang panibagong quarter, isang panibagong tema. Nung nakaraan, pinag-usapan natin all throughout yung topic po natin o yung tema natin na growing in a relationship with God. Nawa po na-bless kayo, nawa po nakinabang po kayo at nakapulot po tayo ng maraming mga leksyon at lalo tayong napalapit sa ating Panginoong Diyos. Ngayon naman, ang ating tema ay 1 and 2 Corinthians. At titignan po natin sa pag-aaral na to kung paanong itong mga sulat ni Pablo ay makakatulong sa atin para mas lalo po tayong mapalapit sa ating mahal na Diyos. Kasi titignan natin dito yung essence of Christian life and witness. So again, maraming salamat po na kayo ay patuloy po naming nakakasama. Napakaganda po ng 1 and 2 Corinthians kasi titignan po natin kung paanong si Pablo ay nag-minister sa Corinthians at yung kanyang sa Corinth at yung kanyang mga sulat ay may mga specific na mga issues na siya ay nire-resolve. Mga specific na mga bagay na gusto niya pong itama o payuhan ang mga Kristiyano sa Corinth. And so, sa pagsisimula ng quarter na to, sa pagsisimula ng pag-aaral na to, ang topic po natin ngayon ay may pamagat na Paul's ministry in Corinth. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito.
Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakalob po sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa iba't ibang mga plataforma, sa telebisyon at maging sa radyo. Maraming salamat po sa ating mahal na Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanya pong pagpo-provide, sa kanya pong pag-iingat, kung kaya naman po ang ating gawain ito ay nagpapatuloy. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpe-pray, sa lahat po nag-share ng kanilang mga resources. That's why we are able to continue doing this work for His glory. Marami po tayong mga gusto pang gawin. Mapapansin nyo po, almost every day we're trying to post some small videos na we hope ay nagiging blessing po sa inyo. And kiusap na rin ako sa inyo na i-share ninyo kasi baka hindi natin alam, may mga kaibigan, mga mahal tayo sa buhay na kailangan nilang marinig yung mga short videos na yun, mga 1-minute clip na hopefully maging source of inspiration sa araw-araw at maging sa mga dadaanan. So I hope na kayo po ay okay. I hope na kayo po ay pinagpapala, ginagabayan, sinasama na ating Panginoong Diyos at patuloy na ang pagmamahal niya ang ating nadarama, na nararanasan sa araw-araw ng ating mga buhay. Kung ito po unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, please like, subscribe, hit the notification bell para po nang sa ganun ma-notify po kayo sa lahat ng mga pag-aaral at videos na amin pong pinopost. At kung kayo naman ay lagi namin kasama, pakishare nyo ang pag-aaral na to para mas maraming makinabang, para mas maraming mabless, para mas marami pong marating. Ito pong pag-aaral natin ito. So muli po, again, we are starting a new study, 1st and 2nd Corinthians. Napakagandang pag-aaral. At ang ating topic ngayon, false ministry in Corinth. Napakagandang aklat nito na nawa po makinabang kayong lahat at mabless po tayo. Sa pagsisimula ng ating pag-aaral na to, let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po at sa oras pong ito kami po ay sama-sama muli na mag-aaral ng inyong mga salita. Salamat po sa panibagong quarter na inyo pong ipinagkaloob na kami po ay makapag-aaral muli ng napakagandang mga topics sa Bible. At ngayon po, as we read and as we go through 1st and 2nd Corinthians nitong buong quarter na to, samahan niyo po kami, tulungan niyo po kaming maunawaan ito, maitanim sa aming mga puso't isipan, at nawa po mahal na Diyos ay maging malinaw po sa amin ang inyong mensahe para sa amin. Maraming salamat po na alam po namin hindi niyo kami papabayaan at sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, mauunawan at maisasabuhay po namin ang aming mga pag-aaralan. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isang mapagpalang panunood, isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi. Anong oras man, nakasama po namin kayo sa pag-aaral na to. Lubos po ang aming pasasalamat na kayo po'y kasama namin sa temang 1st and 2nd Corinthians, and we will look at the topic Paul's ministry in Corinth. Titingnan po natin sa pag-aaral natin ngayon kung paanong nagsimula yung paglilingkod ni Pablo at kung paanong sa kanyang pagmamahal sa mga mananampalataya sa Corinth ay siya po ay sumulat para nang sa ganon ay matulungan po sila sa kanilang mga hinaharap na mga sitwasyon. Grabe, no? Pag titingnan natin yung mga missionary journey ni Paul at yung mga sulat ni Paul sa maraming mga churches, sa maraming mga grupo, talagang makikita mo yung so much desire ni Paul na paglingkuran at tulungan yung kanyang yung mga tao, yung mga una niyang napaglingkuran ng face-to-face at maging yung mga napaglingkuran ng mga taong naging disciple niya ay yung last time pinag-usapan natin yung sa Philippians and Colossians before yung growing in relationship with Christ na series natin. Nakita po natin how iba yung nag-minister dun sa lugar and yet Paul was willing to write to them to address some specific concerns and issues. Ayan, no? Kaya kita natin yung dedication, yung commitment ni Pablo sa pagmamahal niya sa Diyos at sa pagmamahal niya sa kanyang kapwa. Ang key text natin ngayon is in Acts 18:9-10. At ang sabi doon ganito, one night, the Lord said to Paul in a vision, do not be afraid, but speak, and do not be silent, for I am with you, and no one will lay a hand on you to harm you, for there are many in this city who are my
people. Napakagandang text, napakagandang pangako, at mas pag-uusapan natin yan mamaya. Kasi bakit po? Part yan ng story ng ministry ni Paul sa Corinth. Okay? And as usual, I'll be summarizing our study into 3 points. Ayan, ano? So marami po nawa kayong makuwang leksyon mula po dito, no? Although summarize in 3 points, marami tayong mga reflections na titignan, marami tayong reflections na pag-uusapan, marami tayong mga titignan na mga anggulo na hopefully makatulong para mas lalo po tayong mapalapit sa ating Panginoong Diyos. Hindi lang mapalapit sa ating Panginoong Diyos, kundi tayo pa ay mas lalo pang maging committed sa paglilingkod sa Kanya. Ano? Kasi nga po, makikita natin dito si Paul, yung kanyang commitment na maglingkod sa ating Panginoon, napakataas, napakatindi. Kaya po, I hope mabless po kayo, at kung meron po kayong ibang mapupulot na mga leksyon, isulat nyo po sa comment box upang nang sa ganon ay mabasa ng iba at maging pagpapala rin naman sa mga makakabasa po ng inyong mga reflections and lessons na napulot. Kasi lagi ko nga pong sinasabi, this is my reflections of the lesson. Ito po yung how the Lord revealed it to me, and in my reflections and in my spending time reading this, ito po yung aking napulot. At maaring kayo, may iba kayong nakuha, may iba kayong natutunan, you can share it. At hindi po namin matatouch lahat dito sa ating maiksing oras ng pag-aaral na meron po tayo. And again, I invite you to share i-share ninyo yung program, share yung natutunan ninyo. Kung nahiya kayo mag-comment naman, isulat ninyo para nang sa ganun, pag dumating yung panahon na pag-uusapan tong topic na to, meron kayong maibabahagi. And now, let's begin with the first point. Since we're looking at Paul's ministry in Corinth, let's look at his calling. Okay? Calling. Well, I don't know dun sa mga sumusubaybay po sa atin if you know Paul sa Bible. Si Paul po, or formerly, ang pangalan niya ay Saul. Well, in reality, not formerly, but alternatively, ginagamit yung name na yon for him. Depende kasi kung nasaan siyang lugar o depende kung ano yung grupo. So, Paul, Saul. Pero ang point, ito pong si Saul o si Paul ay dati pong nagpe-persecute sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano. Siya'y Hudyo, pinipersecute niya yung mga Kristiyano, yung mga naniniwala kay Kristo, at siya pa nga yun talagang hinahabol niya sila, talagang pag merong botohan na may dapat patayin o stone ng mga Kristiyano, siya'y naroon, talagang sinasabi niya, nako, hindi na dapat yung mga yan magpatuloy. And yet, by God's grace, pag babasahin niyo po sa Bible, ang nangyari sa kanya, while he was on his way, ay nakita niya ang ating Panginoong Diyos, at nung nakita niya ang ating Panginoong Diyos, may liwanag na kumausap sa kanya ang ating Panginoong Diyos, and by God's grace, his life was transformed. Okay? So dati siyang persecutor, pinipersecute niya yung mga mananampalataya, and then eventually, by God's grace, he became a follower of Jesus. Naging po siyang Kristiyano. And now, napakahalaga kasi from that time that he got converted, talaga pong itong si Paul ay nabago bigla ang direksyon sa buhay. Talagang yung calling niya from the Lord has been very, very clear for him. Na ang Diyos ay tinawag siya upang maglingkod at ipangaral walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Ang sabi nga dito sa sulat niya sa Corinth, sa 1 Corinthians 1:1, Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus. Makikita ninyo si Paul mismo sa kanyang mga sulat, ako'y tinawag na maging apostol sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. And I like this. Kasi bakit? Ito'y nagpapakita ng kanyang kasiguruhan sa pagkatawag sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Minsan, may mga instances sa buhay natin, mapapatanong tayo, talaga bang tinawag ako ng Panginoong Diyos? Talaga bang sure na ito yung plano niya para sa akin? Ito ba yung gusto ng ating Panginoong Diyos sa akin? But for Paul, he was very, very clear of his calling. At yung apostle ay, pag titignan natin to sa Greek word, ibig sabihin, he was sent out. God called him, so he will be sent out.
para nang sa ganun maglingkod sa mga tao at ipangaral ang mabuting balita. So, ang isang pwede nating bigyang pansin dito, mga ginigiliw na mga kaibigan ko at mga kapatid, are we sure of our calling from the Lord? Malinaw ba na yung tinatahak nating daan, yan ang gusto ng Panginoong Diyos para sa atin? At the end of our, let's say, service, o kaya naman as we reflect sa ating buhay, masasabi natin na I have followed the will of God in my life. And that's why the first point dito po sa ministry ni Paul sa Corinth is we need to look at his calling and we need to learn from it. Kasi sa kanya pong mga sulat, he is so convinced that it is the will of God, it is God who called him to be an apostle of Christ Jesus. Sabi pa nga, dito basahin natin, he is convinced that his calling is not from men, but from God. Paul was called by God from his mother's womb, like Jeremiah, as an act of God's grace, and it happened so that he would proclaim the gospel of Christ among the Gentiles. Napakaganda. Kumbaga, napakagandang bigyan natin ng reflection nito. Kasi tulad ko nga po na sinasabi ko, minsan we are not clear of our calling. Minsan dumating pa sa point, naalala ko nung nagsisimula pa lang akong magpaaral ng pagpapastor, para bang minsan ang may calling lang ay yung mga nagpapastor. Pero hindi po. Kasi when you look at the Bible, every believer is a minister. We're called to serve in different functions. Kaya nga po, ang tanong, sigurado ka ba na kung nasaan ka, yun ang nais ng Panginoong Diyos para sa iyo? Sigurado ka ba na kung ano yung nais ng ating Panginoong Diyos, yun ang dapat na iyong tinatahak? Ano po? Kasi, ito nga po, kailangan sigurado tayo. Kasi when we are sure of our calling, dumating man ang mga pagsubok, dumating man ang mga problema, dumating man yung mga mahihirap na sitwasyon sa ating buhay, dahil sigurado tayo sa tumawag sa atin, kung sino ang tumawag sa atin, at kung ano ang pinapagawa niya sa atin, makakapagpatuloy pa rin tayo, bagamat maraming mga pagsubok at problema na tayo ay hinaharap. So, again, are you sure na yung calling mo, yung nais ng ating Panginoong Diyos, yan ang iyong tinatahak na daan? Well, of course, hindi mo naman pwedeng sabihin na, yes, I'm sure it is the will of God for me, without really studying the Scripture. Kasi kailangan malinaw na pinag-aralan, nabasa mo sa banal na kasulatan. Kasi yung salita ng ating Panginoong Diyos ang magagabay sa atin. Ano ang tama, ano ang mali, at ang salita ng ating Panginoong Diyos ang makikipag-usap sa atin. So, ito'y gagamitin niya para makipag-usap sa atin upang nang sa ganun malaman natin ano ang kanyang kagustuhan para sa atin. Naalala ko nung minsan, nung ako po'y nagsisimula pa lamang na magpastor, meron po kasi yan na, alam niyo po sa pagpapastor sa church, ay meron po kaming, pipila ka. Pagkapila mo, tapos after mong pumila, kumbaga, talagang it will go through a long process. And hindi ko malimutan nung one time, minsan darating ka sa point na you're getting disappointed, darating ka sa point na parang bakit ganun, mapapatanong ka and all. And what comforted me is when a friend of mine reminded me that the one whose calling is God Himself. Sabi niya sa akin, Lex, kasi nakita niya, medyo na-disappoint ako dahil may nasabi sa akin na parang nakaka-discourage and all. Tapos kasi pang 50 plus ako sa pila, tapos ganito ganyan. Tapos naalala ko yung sinabi niya sa akin, sabi niya, Lex, huwag kang magganyan, mali yan. Kasi sabi niya, hindi ka nagpastor, hindi ka nag-aral ng theology, para lang nang sa ganun ay ma-hire ka. Para lang nang sa ganun, masigurado makakapasok ka. Nag-aral ka ng papastor kasi from the start, alam mo na ang Panginoon ang tumawag sa iyo at ang gusto mo lamang ma-improve at maging mas gusto mo lang na mas maging effective kang maglingkod sa ating Panginoong Diyos, and that's why nagtapos ka ng pagpapastor. But at the end of the day, it is God who called you. So ma-hire ka o hindi ng opisina, it's okay.
you need to continue serving and giving your best sa ating Panginoong Diyos. And alam nyo mga kapatid, nung narinig ko yun, talagang I prayed and I really, kumbaga, in-internalize ko, talagang until now, I carry that, na talagang ang lagi kong iniisip, the one who called me is God Himself. Yung mga bagay na meron, let's say, yung mahal ka ng opisina, mabigyan ka ng ganito or what, yan ay bonus na lamang. Hindi yan ang main point. Ha? Hindi yan yung main point. Ang main point, you are serving God. Ang main point, tinawag ka ng Panginoong Diyos. Ang main point, kung anong nais sa ating Panginoong Diyos, yun ang dapat nating ginagawa. Amen? So, ang tanong ko po sa ating lahat, are you sure of your calling from the Lord? Sigurado ba tayo sa tinatahak nating daan? Sigurado ba tayo na yung ating pinupuntahan, yung ating mga ginagawa, yun ang nais ng ating Panginoong Diyos para sa atin? And that's why, yung title o yung function niya is he is an apostle of Jesus. At alam niyo, ang ganda nito pag pinag-aralan nating mabuti, itong term na tong apostle of Jesus, Paul uses this phrase to identify himself as a servant of Christ. You can look at this text, Romans 1:1, Titus 1:1, Galatians 1:10, as well as a preacher and a teacher. So as an apostle of Jesus Christ, he's a servant of God, he's a preacher, and he is a teacher. At makikita po natin all throughout this, although yung phrase na to na paggamit niya, nagpapakita na all throughout ng kanyang paglilingkod, siya ay lingkod ng Panginoong Diyos. He's a servant of Christ, and that's why he follow. He knows his master, and at the same time, wherever he goes, mapapansin niyo po sa kanyang mga sulat, sa kanyang mga experiences, and even sa point na siya ay nakakulong. At hindi lang nakakulong, humaharap sa mga pagsubok, mga problema, even to the point na siya pa nga ay parang, kumbaga yung malapit ng pugutan ng ulo, he was still preaching and teaching. Why? Because he know, this is the will of God. The will of God is for him to continue living a life that will declare to the world Jesus Christ. Kaya po, ang ganda nito. Let's reflect on this. Paul loved Jesus so much that he couldn't stop thinking and talking about him. Hindi niya mapigilan. Kahit saan mo dalhin. Talagang siya'y magsasalita. Kahit tabang siya'y naghihintay, gagawin niya ng paraan para nang sa ganun mapag-usapan walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ito yung, na-imagine ko si Paul na parang kahit anong conversation, he will find a way na ma-connect sa ating Panginoong Jesucristo. And we see that in his ministries sa iba't ibang mga lugar at sa kanyang mga sulat. He would always find a way to talk about Jesus. And again, mga kapatid, hindi ito pinipilit. Kaya nga po yung pinakang gusto nating bigyan pansin dito sa 1 and 2 Corinthians na pag-aaral natin is yung essence ng ng Christian life and witness. Na pag tayo'y nakakakilala sa ating Panginoon, pag tayo'y malapit sa ating Panginoong Diyos, hindi natin mapigilan ng ating mga sarili. We just want to talk about Him. We just want to talk. We just want to share Him to the people around us. Kahit na ikaw ay mahiyain, magkakaroon ka ng desire na ipahayag siya. The more na nakikilala mo siya, gusto mo siyang ipahayag, gusto mo siyang i-share. Hindi mo mapigilan. Kung meron kang social media, hindi mo mapipigilan ng sarili mo. You want to use your social media in a way na mapapakilala ang ating Panginoong Diyos sa mga kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay. Of course, hindi mo naman ipipilit. No? Hindi mo ipipilit kasi the Lord will never force you. Will never force anybody. Pero you will find a way, mag-iisip ka, paano ko kaya isi-share si Jesus sa ganito? Kahit yung hindi mo alam gawin, aaralin mo. Para lang nang sa ganun, maibahagi ang ating Panginoon Jesucristo sa mga tao sa ating kapaligiran. Amen? Ha? And again, mga kapatid, ulitin ko, hindi ito pinipilit. It springs from a growing relationship with God. Ayan, babalikan natin ulit yung tema natin noong nakarang quarter. Siya'y bubukal mula sa isang napakaganda at malalim na relasyon at pagkakilala
sa ating Panginoong Diyos. Hindi natin mapipigilan. At kahit, alam mo yun, minsan niya, kahit pigilan ka, you want to give hints. Di ba one time, meron kang kaibigan, may ginawang mabuti sa'yo. Sabi sa'yo, please, wag mo na ipaalam ha, kahit kanino. Ayoko na may makaalam na kahit kanino. Pero pag minsan anong nangyayari, hindi mo mapigilan yung sarili mo. Magbibigay ka ngayon ng mga hint. Ako, salamat po talaga kay ganito, talagang ganyan. Magte-testimony ka. Gagawa ka ng paraan to still share. Although sometimes you try to hide kung sino yung tao na yun na tumulong sa'yo, di ba? Kasi sabi niya, wag mo ipaalam. Pero gumagawa ka pa rin ng paraan to share and to express the joy that you have experienced doon sa kaibigan mo na yun na tumulong sa'yo at naging dahilan, naging pagpapala ng ating Panginoong Diyos upang nang sa ganon, malagpasan mo o kaya naman mabigyan ng tulong doon sa iyong pinagdadaanan o doon sa iyong sitwasyon. And that's why, again, we need to continue growing in our relationship with the Lord. Hindi natin mapipigilan, mga kapatid ko, mga kaibigan ko. And in my experience, I really experienced that. Kasi bakit po? Naalala ko noon, praying to the Lord, asking, Lord, tulungan niyo po ako, how can I preach, how can I deliver your message, bigyan niyo po ako ng idea kung paano po gagawin itong mga bagay na ito, bigyan niyo po ako ng katalinuhan. You pray for it. And the more you pray for it, the more you desire it, the Lord is willing to provide it so that you can share Him to the people around you. Ha? Kaya, yun nga po, lagi kong kinikwento at lagi kong nile-lecture kahit saan ako magpunta, yung social media, gagamitin natin para maging pagpapala sa mga tao sa ating paligid. Kasi bakit? Hindi pipilitin yan. Yan ay bunga ng magandang relasyon, malalim na pagkakilala sa ating Panginoong Diyos na gusto rin nating maipakilala siya sa mga tao sa ating kapaligiran. Kaya nga po, again, are you sure of your calling from the Lord? Because it is God who called you. It is God who is calling you. Ano man yung ginagawa mo ngayon, ipanalangin mo sa Panginoong Diyos, Lord, is this your will for me? At kung hindi man, tulungan tayo ng Panginoon, itama yung daang ating tinatahak. Meron pa po ako isang kwento before I proceed to my second point. Naalala ko po nun, second year na ako nag-aaral ng pagpapastor. At pagkatapos, yung aking pinakang parang district pastor, dahil nagsiserve po ako, kahit ako yung second year pa lamang na nag-aaral, nagsiserve na po ako ng pastor dun sa ilang mga churches. Sabi nung senior, parang pinakang district pastor, one time nagdadalaw kami. Ang sabi niya bigla sa akin okay yan Lex, sabi niya, okay yung grades, okay yung mga ginagawang ministry and all, pero sabi niya, ang pinaka-major mong sisiguraduhin, tinawag ka ba ng Panginoong Diyos upang gawin yan, mga ginagawa mo. Talagang sabi niya sa akin, sigurado ka bang yan ang calling mo talaga? At alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, nung sinabi niya yon, hindi ko malimutan, every night I was praying to the Lord, I want to make sure is this your calling for me? Tapos ang sabi ko pa, Lord, if this is not your calling for me, don't let me finish itong pagpapastor, itong pag-take ng theology. Huwag mo kong hayaang makatapos, Panginoon. Kasi kung ang plan mo sa akin ay iba, huwag mo na akong hayaang makatapos nito. Dalin mo na ako, Panginoon, doon sa kung saan yung iyong gusto. And the more I prayed about it, the more it was becoming clearer and clearer to me that this is where He wants me. At alam po ninyo, pag sigurado tayo sa kung sinong tumawag sa atin at kung saan niya tayo gustong pumunta, anumang pagsubok, anumang problema na ating haharapin, tayo magpapatuloy. Which leads me to my second point. You know? So, pinag-uusapan natin Paul's ministry in Corinth. Tinignan natin, number 1, we look at his calling. Number 2, let's look at his circumstances. Okay? Kasi bakit? Bigyan natin ng background. Sa Acts 17, 13 to 15, pagbabasahin nyo po sa inyong mga banal na kasulatan, and I invite you basahin natin sa banal na kasulatan. Acts 17, 13 to 15, nakaranas po itong si Pablo ng mga opposition sa Berea. Okay? Nakaranas siya ng opposition. And ang nangyari po ay because of the strong opposition, he needed to divert
ng kanyang paglilingkod sa ibang lugar kasi grabe yung opposition na kanyang hinaharap. Ang nangyari, siya po ipapunta ng Corinth. Pero ang nangyari po ay habang siya'y naghihintay ng kanyang travel sa Corinth, siya po ay napunta ng Athens. At dun sa Athens, sa halip, alam nyo, minsan ganito eh. Di ba pag nakaranas ka ng opposition, nakaranas ka ng mga persecution, nakaranas ka ng mga paggawa ng mga bagay na hindi maganda dahil sa iyong paglilingkod, parang pag minsan ang impact niyan ay you just want to rest for a while. Gusto mo na lang umupo muna. Gusto mo na lang magpahinga muna. Gusto mo na lang muna mag-recharge, mag-take time na mag-isip-isip ano bang mga naging mali sa iyong desisyon. Paano ba naging mali ba yung pag-deliver? Naging mali ba yung pamamaraan ng pagpapalagan ng ebanghelyo? Gusto mo na lang i-take yung time na magpahinga. Pero si Pablo, ibahin natin si Pablo. Sa sobrang pagmamahal niya sa ating Panginoong Diyos. And because he was so clear of his calling from the Lord. Even though nakaranas siya ng mga opposition and he was just waiting para nang sa ganun makapunta siya ng Corinth. Sa Acts 17:16 to 34, ang nangyari po ay naglingkod at nangaral pa rin po siya. Nag-minister pa rin siya sa Athens. Ano? Kaya makikita natin si Pablo, kahit saan mo ilagay, kahit saan mapapunta. Parang iniisip ko, itong si Pablo, maiwan lang ng mga ilang minuto. Or let's say, hindi naman maiwan, kundi yung meron lang siyang detour na let's say 1 hour or 30 minutes, he will find a way sa kanyang mga makakausap to still share Jesus. I-share ang ating Panginoong Jesucristo. So, nag-ministry po siya sa Athens, and then when we go to Acts 18, ito na po, ang story is that he went to Corinth. Ito na, sa Acts 18, 1 to 11, he went to Corinth at ito po ay during his second missionary journey. And Paul stayed there a year and a half. Ayan po, no? So, nangaral po siya doon. So, ngayon, magandang puntahan natin ngayon itong Acts 18, 1 to 11 na kanyang paglilingkod sa Corinth. Pero ulitin ko po, no? Tingnan natin yung circumstances niya. Inoppose, pinersecute, talagang inaway ng mga tao doon. And then, you know, he was going to Corinth, but he passed by Athens. Nakapaglingkod din siya sa Athens. Nangaral rin siya doon. And now in Acts 18, 1 to 11, this is the story ng kanyang ministry sa Corinth. And again, he stayed there for a year and a half. Ang sabi sa Acts 18 verse 3, and because he was of the same trade, he stayed with them and worked, for they were tent makers by trade. So, makikita natin si Pablo. He was supporting his ministry. Anong ginagawa niya? He's a tent maker. Meron siyang ginagawang pamamaraan upang siya magkakaroon ng income and at the same time masusustain yung kanyang ministry. Pero ang nagustuhan ko dito, he was not a businessman first. He was an apostle of Christ first, and then yung business is just, kumbaga, secondary. Kasi minsan ang nangyari, baliktad. Di ba? Minsan, ang nangyayari ay inuuna natin yung ibang bagay bago tayo maging missionary. And I think this is again another point of lesson for all of us. We are a Christian first before all other functions and titles. I'm a Christian first. I'm a missionary of Christ. I am a Christian, I am a missionary of the Lord first before I'm a businessman. Before I am a nurse, before I'm a doctor. Una, yung ating pagiging Kristiyano at hindi dapat yun nawawala. Dapat yun ang clearly na nakikita in all our dealings, in all that we do. Whether you're a nurse, you're a doctor, you're an engineer, you're a software engineer, you're working related to computers and all. Una, yung ating pagiging mananampalataya. Una, yung ating pagiging Kristiyano. Una, yung ating pagiging missionary sa ating Panginoong Diyos. At itong mga bagay na meron tayo ngayon, yung ating mga trabaho, ito ay secondary. Secondary in a sense na dapat clearly na gumigising tayo sa umaga, hindi lang para sumahod sa ating trabaho.
Sumasahod tayo o gumigising tayo na maaga, pumapasok tayo because the very place where we are is where the Lord called us to be of service. Amen? Yung mismong lugar, yung mismong workplace ninyo, yung mismong eskwelahan ninyo, kung nasan kayo ngayon, it is your field of work. It is the place where the Lord put you so that you can be a blessing to others. At ang paraan, maaring paraan para na sa ganun magliwanag ka. In your studies, you do your best. And when people appreciate you, they applaud you, they start cheering because of what you're able to do, you point them back to the Lord. And then you deal with honesty. You deal with integrity with people kasi you are a Christian first. Si Pablo, makikita po natin, no? He is a tent maker, but first and foremost, he is a missionary. This is his way. Para nang sa ganun, masustain yung kanyang paglilingkod. Kasi bakit po? Yung Corinth is really a good city where he can earn and at the same time sustain really his ministry so that he can do a lot for God's glory. Basahin natin yung background ng Corinth. Corinth was an important center of the ancient world, renowned for its prosperous commerce. The city was destroyed by Rome in 146 BC and rebuilt by Julius Caesar as a Roman colony in 44 BC. It is this Roman Corinth that appears in the New Testament. It's the time of Paul. In the time of Paul, Corinth was one of Athens' rivals and had even surpassed its various aspects. Corinth had two important harbors that made the exchange of merchandise and the development of its commerce easy. Kumbaga, yung lugar na yon is very strategic to really preach the Word of God kasi maraming mga nagpupunta, may harbor pa, may mga taong nagpupuntahan doon, may mga dealings na nangyari doon. So as a tent maker, by God's grace, he has more opportunity to be with, to be engaged, to talk to people. Kaya sabi pa ni Ellen White dyan, an opportunity was thus presented for the spread of the gospel. Once established at Corinth, it would be readily communicated to all parts of the world. Kasi maraming nang makakarinig doon, kasi maraming mga tao ang nagpupuntahan doon. So ayan po, makikita po natin, from the economical background perspective, it was a developing, it was a growing city or a place. And that's why Paul is also able to work part-time. Kasi ang kanyang main line, ang kanyang full-time ay missionary ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Pero ito pa, marami ring mga challenges kasi bakit? There are numerous shrines built in homage to such deities as Apollo, Athena, and Aphrodite, among others, and even the worship of such Egyptian gods as Serapis and Isis. Ayan, may mga napuntahan ko po ng mga nakaraan na mga lugar, although it's not Corinth, pero nagpunta kami sa ilang mga places. Kita mo talaga may mga remains of their mga Diyos-Diyosan na itinayo silang mga building, mga shrines for dun sa mga kanilang sinasamba at mga pinupuro. And it's the same problem. During the time of Paul's service to Corinth, yun ang problema. May mga ganito na mga Diyos-Diyosan, may mga ganito silang mga sinasamba. And that's why si Paul may challenges din yung kanyang pagdilingkod. Kaya nga po we're looking at his circumstances. And then, meron pang sexual immorality na major problem sa Corinth. Okay? Kasi meron pa sila dyan na parang bang yung paggawa nitong gawaing ito ay parang bang pagsamba dun sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So again, sa verse 3 pinapakita po na Paul was a tent maker so that he can sustain his ministry. He was also working part-time. But again, ang full-time work niya is to be a preacher, an apostle of Jesus. Kaya nga po makikita natin kahit sa Corinth, sabi niya talaga, I'm an apostle, I am a servant of the Lord, I am a preacher, I am a teacher. And then, sa verse 4 and verse 5, ang sabi po ganito, and he reasoned in the synagogue every Sabbath and tried to persuade Jews and Greeks. When Silas and Timothy arrived from Macedonia, Paul was occupied with the word, testifying to the Jews and that the Christ was Jesus. So again, ang strategy niya, nasa city siya and at the same time, nagsimula siya sa mga Hudyo.
sa mga synagogues. He was preaching in the synagogue. Kasi bakit? Sa mga Hudyo, he knows the teaching so well. And that's why he will be able to, he's able to connect well the scriptures after the other. Mapapaliwanag niya sa mga Hudyo. Kasi bakit? Siya po'y dating Pariseo. And he's also a persecutor of the mga Christians. So he knows so well. So now he's able to connect and he's teaching in the synagogues. At ang sabi pa nga po doon, he was so occupied with the word. Imagine niyo sa verse 3, pinakita na siya ay tent maker. But at the same time, in verse 5, clearly he's occupied in preaching the word of God. Ha? Pero ito pa nangyari. Pagdating sa verse 6, he was opposed and persecuted again. And when they opposed and reviled him, he shook out his garment and said to them, your blood be on your own heads. I'm innocent, for now I will go to the Gentiles. Ayan, ano? Kasi bakit? Inoppose siya, pinersecute siya. At ang sabi niya ngayon, pupunta naman ako sa mga hintil. Kasi pinapangaral ko muna sa inyo para maunawaan ninyo. At mas maganda po yan sa susunod nating pag-aaral. Huwag kayong mawawala doon sa next week. Kasi mauunawaan ninyo bakit napakahirap nung panahon ni Pablo sa kanyang pangangaral, napakahirap. Paano makukumbinsi yung mga Hudyo at the same time mga hintil dahil sa kanilang mga paniniwala. Okay? So, ang goal po nung mga naroon na pinapangaralan ni Pablo, they intended to stain Paul's reputation and to prevent him from succeeding in his missionary endeavor. So, ayan na, pinersecute na naman siya. Inoppose na naman siya. At kung kayo po si Pablo at that time, anong mararamdaman ninyo? Nagpunta ka sa Berea, inoppose ka, pinersecute ka, tinaboy ka, pumunta ka dito, tinaboy ka. Pagbabasahin nyo pa po, kahit sa Acts 13, Acts 14, punta siya sa mga iba't ibang place, punta siya sa Lystra, punta siya sa Iconium. Marami talaga, kahit saan siya magpunta, he's being opposed. Kasi bakit nga po? Yung kanyang ipinapangaral na ating Panginoon Kristo, especially during his time, they cannot accept yung itinuturo niya. They cannot accept kung ano yung sinasabi niya. Kasi meron silang mga sariling pananaw. Pero thankfully, by God's grace, kahit na may gusot, kahit na may mga nagpe-persecute, pagbabasahin natin sa verse 8, ito ang nangyari. Crispus, the ruler of the synagogue, believed in the Lord, together with his entire household, and many of the Corinthians hearing Paul believed and were baptized. Ayan ha, makikita ninyo yung circumstances ni Paul. Yung calling, it starts with the calling. Clear calling from the Lord. That's why, lagi ko po sinasabi, we need to be clear of the one, or who's the one who called us. We need to be clear of our purpose, of our calling sa ating Panginoong Diyos. Kasi bakit? Pag dumating na yung mga difficult na mga circumstances, tuloy-tuloy pa rin tayo. Tingnan nyo to. Nangaral siya. Pinersecute siya. Pero maganda, kahit na ganun pa man, merong nanampalataya at merong tumanggap sa kanyang ipinapangaral ng ating Panginoon Kristo. And don't think that it is your role to convert. Our role is to preach. And it's the Holy Spirit work to convert people doon sa ating ipinapangaral. At ang promise naman ng Panginoon, hindi babalik ang kanyang salita na walang resulta. At ito ang nangyari. So, makikita po natin, no, sa ministry natin, sa paglilingkod natin, it's not always going to be smooth. We see this in the circumstances of Paul. It's not always easy. There's persecution. There's trouble. There's a lot of difficult things going on and happening. But he continued. And by God's grace, meron pong tumanggap sa ating Panginoong Diyos, and eventually because of that ruler of the synagogue, imagine nyo, yung pinakang head pa, yung ruler pa, ang tumanggap, may mga ilan pang mga mananampalataya o may mga ilan pa sa Corinthians na naniwala at nabaptize. Another lesson. Sa ministry, sa ating buhay, mga kapatid ko, mga kaibigan, it's not always going to be smooth. But make sure na ang tinitignan natin, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga, we need to be clear of our calling. At hindi lang yon, ang titignan natin yung mga bagay na ito, tulad yan, may napaptize, may nakakilala, may tumanggap sa ating Panginoon Kristo. We need to learn to see the good things
even in the negative situation ng ating mga buhay. Madaling sabihin yan, pero pag nandun ka na sa sitwasyon, napakahirap. That's why we need to seek the Lord more and more. That's why we need to know Him more. The more we know Him, the more we can trust Him. The more we are close to Him, the more we can hold on to Him kahit na mahirap ang mga sitwasyon ng ating mga buhay. Okay? So again, ulitin ko po, He was persecuted again and again and again, but He kept on preaching. Why? Because He loves the Lord so much, He cannot stop Himself. Personally po ako, I want to be thankful. I'm thankful to the Lord. Itong online ministry, it's been a blessing. The Lord gave us a platform where we can share what we are learning from the Word of God. Ako po personally, I'm thankful to the Lord. The Lord allowed us to have this platform para po na sa ganun, maibahagi po namin maibahagi ko po yung natututunan ko sa salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi man ako alam niyo yun, imagine nyo, yung schedule natin ng preaching. Ilang preaching lang ba ang magagawa mo sa isang taon? Let's say, yung Sabbath services natin, we have only 52 Sabbaths in a year. Tapos, syempre, may mga trainings and all. And at the end of the day, hanggang dun lang yung kaya mong magagawa. Pero because of the online platform, merong platform, may place where the Word of God can be preached, can be shared, and I praise the Lord. Ano po? Kasi there's really great joy when you share the message of salvation, when you share what you have learned from the Word. Kaya po dito, may mga persecution, may mga challenges, and yet, we need to continue. Yes, it's gonna be hard. I'm not saying it's easy. There will be persecuting moments, persecution. There will be problems, there will be troubles, and yet, when we are sure of the one who called us, we will continue. Kita natin sa buhay ni Pablo, tuloy-tuloy lang siya sa paglilingkod. Which leads me to my last point. At ang linagay ko po dito, number 1, we look at his calling. Number 2, we look at his circumstances. Number 3, let's look at his comfort. What made him continue preaching the Word of God kahit na ulit-ulit siyang pinipersecute? Well, sinabi ko na kanina, it is because of his relationship with God. But in verse 9, 10 to 11, na-imagine ko si Pablo, na-imagine ko kahit sa sarili kong buhay, pag dumating ka sa point na ulit-ulit ka nang pinipersecute, ulit-ulit ka nang ginagawa ng mga kasamaan, ng mga kwento, at ng mga kung ano-ano pa, minsan mapapaisip ka na, ano ba dapat kong gawin? Dapat ba akong tumahimik na lang? Dapat ba akong mag-sideline muna, mag-relax na lang muna, pahinga na lang muna? Pero dito, because of their close relationship, because of his close relationship with God, God talked to him in verse 9 to 11, at ang sabi ganito, and the Lord said to Paul one night in a vision, do not be afraid. Go on speaking. Do not be silent. For I am with you, and no one will attack you to harm you, for I have many in this city who are my people. At ang sabi po dyan, and he stayed a year and 6 months teaching the Word of God among them. Grabe to. Ito, imagine nyo, the Lord showed Himself to him through a vision. Do not be afraid. What is his comfort? His comfort is in knowing that the one who called him is with him. At ang promise sa ating Panginoong Diyos, walang mag-a-attack sa iyo dyan. You are protected because I am with you. Do not be afraid. Kaibigan, kapatid, dumarating ka ba sa point na you're starting to question your calling from the Lord? Minsan, naipapaisip ka na, tatayo ka pa ba sa katotohanan? Tatayo ka pa ba sa prinsipyo? Pinipersecute ka sa pagtayo mo sa katotohanan, pagtayo mo sa integridad, pagtayo mo sa tama, pinipersecute ka. Tapos hindi lang yun. Minsan, sa totoo lang, mga kapatid ko, mga kaibigan, sa pagtayo natin sa katotohanan, pag minsan, posible tayong matanggalan ng karapatan, matanggalan ng trabaho, matanggalan ng marami pang mga bagay. Sa pagtayo natin sa katotohanan, mangyayari lahat ng mga yan. Possible mangyari yan. But our comfort is in knowing that the one who called us is with us. And He will never forsake us. He will never leave us. He is with us. Amen? Yan ang greatest comfort natin. Nakasama natin
ang ating Panginoong Diyos sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Baka po may nanonood ngayon na you're already getting discouraged. I just want to remind you, and myself as well, God is with us. Therefore, we should not be afraid. We are protected in His arms. Continue standing for the right. Continue to live in integrity. Gawin mo kung ano ang tama. Huwag mong gawin yung ginagawa lang ng karamihan. Kung ang karamihan nagsisinungaling, huwag mong gayahin. Kung ang karamihan gumagawa ng mga kwento, kung karamihan gumagawa ng mga ganit, ng mga taliwas sa kalooban ng Diyos, para lang nang sa ganun, makuha nila yung gusto nila, manatili sila sa kung saan nila gusto, huwag mong gayahin. Kasi bakit? Ang comfort natin is in knowing the one who called us is with us. And therefore, as we stand for the right, as we stand for the truth, He takes care of us. Amen? Ulitin ko po, no? Hindi ibig sabihin, wala na tayong haharaping mga problema. Kita natin sa buhay ni Pablo, there's even a time that he needed to flee. He needed to go to another city because of the danger that he is experiencing. And yet, his comfort is in knowing it is God who wants him there. It is God who's telling him. Marami yan sa Acts, makikita ninyo. Sa Acts minsan, pag talagang nasa delikadong sitwasyon ang gagawin ng Panginoon, ililigtas si Pablo. Ililigtas yung mga disipulo. Bigla na lang, alam mo yun, gagawa ng paraan para mapapunta sa ibang direksyon to save them. Be assured that the one who called us is with us. At mga kapatid ko, mga kaibigan ko, kung sakali mang sa ating paglilingkod ng tapat sa ating Panginoong Diyos, ma-persecute tayo, mawalan tayo ng trabaho, mawalan tayo ng karapatan, o hindi mangyari yung ating inaasahang hustisya, ang comfort pa rin natin ay yung sigurado tayo na ang ating ginawa ay tama, ang ating ginawa ay ang kalooban ng Diyos, at ang ating ginawa ay sang-ayon sa Kanyang mga salita. And when you do that, you can sleep well at night. You can rest well, knowing that you're safe in the hands of God. Amen? This is Paul's comfort. Kitang-kita dito sa pag-aaral na ito. And that's why ako po mismo na-bless ako. Ako mismo, talagang sabi ko, Lord, salamat po sa pagpapaalala rin sa akin that my greatest comfort is with you. Tumayo ka sa katotohanan ng patuloy, kaibigan. Gawin mo ang nais ng Diyos. Ano man ang mangyari sa iyo, your comfort is in knowing God is with you. At alam po ninyo, napakaganda. Ang ganda ng tapusin dito, pero magandang bigyan din natin na pasin. Ito yung ministry ni Paul sa Corinth, na nandun siya mismo. And now we return to his letter. Bigyan natin ng ilang mga background, kasi we will be talking more about this in the coming weeks. So yung 1 Corinthians po, isinulat ni Pablo during the time when he was in Ephesus. Okay? So ulitin ko, yung pinag-aralan natin, yung Acts 18, para hindi kayo mga lito, mga ginigiliw ng mga kaibigan at taga-subaybay. Yung Acts 18, yun yung panahon nandun siya mismo sa Corinth. Okay? Nandun siya mismo sa Corinth. And then, ito pong sulat niya sa Corinthians, 1 Corinthians, it was written when he was in Ephesus. Ayan, mababasa niyo sa 1 Corinthians 16, 5-9. And then, ang reason bakit siya sumulat, yung family ni Chloe ay pumunta sa kanya at nireport ano yung hinaharap ng mga mananampalataya sa Corinthians. At ano yung mga problemang yon? The problem includes factionalism, sexual immorality, lawsuits, and prostitution. So yung ilan, nandun na, nung dati pa yung prostitution, yung sexual immorality, problema na yan noon pa, nung nagpunta siya. At nung sa letter niya, in-address niya ulit sa 1 Corinthians kasi yun pa rin yung nai-report sa kanya na problema. At nadagdagan pa, may mga grupo-grupo na. Meron ng mga nangyayari. At hindi lang yun, may mga tanong na gusto nilang maliwanagan pa. May tanong about sa marriage, sa divorce, sa celibacy, sa food sacrificed to idols,
yung conduct sa worship, yung spiritual gifts, at saka yung mga maling pagkaunawa sa resurrection. Kaya when you go to 1 Corinthians chapter 15, makikita nyo, talagang si Paul dealt with it clearly at malinaw na malinaw. So may mga questions na sasagutin niya rin sa kanyang sulat sa 1 Corinthians. And then, ito ang ganda po na itong information na si Paul ay maaring sumulat ng 3 to 4 letters to the Corinthians. Okay? Sa 1 Corinthians 5:9, he wrote an initial letter pero hindi na po natagpuan. Then, yung before 2 Corinthians, he wrote a letter referred to by scholars as a severe letter, kaya lang wala na rin po. Okay? Kaya po itong meron tayo ay itong 1 Corinthians and 2 Corinthians are just the two of the possible 4 or 3 or 4 letters na isinulat po ni Pablo para sa mga mga Christians o sa mga tao sa Corinthians. And then, when we look at the background po, as we go through Corinthians, makikita po natin na yung mga tao na kanyang sinusulatan, they value competition, power, wealth, and then all things that can challenge our church today, So, ito yung mga background. But si Paul, even though ito yung background, ito yung mga challenges, ito yung mga binavalue o pinapahalagahan ng mga tao doon, ng kanyang sinusulatan, Paul was still clearly creating a Christ-focused culture. Talagang ang nais ni Paul, itayo, ipakilala, isentro sa ating Panginoon Kristo. And we will build more. Itong sa mga details na to as we continue forward in our study. And that's why, please, don't miss our studies. Pero for now, let me end by summarizing ang 3 points po natin as we look at Paul's ministry in Corinth. Number 1, we look at his calling. We look at his circumstances. And number 3, we look at his comfort. Nawa po'y na-bless kayo at maging comfort natin lagi ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa paalala na kayo po ay laging nariyan para sa amin. Kasama namin kayo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na manatiling naninindigan sa inyong pagkatawag sa amin. At anuman ang aming harapin na mga kahirapan, mga persecution at ano paman, our greatest comfort is in knowing that we are standing to the truth. Tumatayo po kami sa kung ano ang inyong kalooban at kagustuhan. Tulungan kami, Panginoon, na lagi lamang pong maging malapit pa sa inyo. Tulungan kami mag-aral ng inyong mga salita. At nawa po'y patuloy na lumago ang aming relasyon sa inyo. At anumang problema at pagsubok namin hinaharap, tulungan niyo po kami patuloy pa ring manindigan sa inyo. Maraming salamat po. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa napakagandang pag-aaral na meron tayo. Simula pa lang yan. Patuloy niyo po kaming samahan sa mga susunod pa. At muli po gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng mga kaibigan, sa lahat ng mga kapatid, sa lahat po ng sumusuporta, kung kaya naman po nagpapatuloy po ang paglilingkod ng 3 Points Ministries. Maraming salamat po. Patuloy po nawa kayong pagpalain, gabayan, samahan nating Panginoon Diyos. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral. God bless you.